Kami sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon po ay ang kapistahan ng tinatawag nating pagtatampok ng krus na banal. September 14, the exaltation of the cross. Ang krus ay ang tanda ng ating pananampalataya. Pero dahil kay Kristo, ang krus ay naging tanda ng ating kaligtasan. Kaya napakahalaga po ng araw na ito. Kaya kayo pong mga nagsisimba ngayon ay tunay na tatanggap ng gantimpalang kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoong Jesus Nazareno. Kaya hindi po masasayang ang pagsisimba ninyo sa araw na ito, sapagkat ginugunita natin yung araw-araw maya't maya natin ginagawa. Krus kayo ng krus. Sana hindi nyo lang ito ginagawang nakasanayan lang dahil itinuro lang sa akin. Napakahalaga ng ginagawa natin. Pag nag-aantanda tayo ng krus, inaalala natin ang ating kaligtasan. Sapagkat kung wala si Jesus sa krus, walang kaligtasan. Tandaan natin, noon ang krus ay tanda ng kahihiyan. Kaya nga anong ginagawa sa mga kriminal noon? Ipinapako sa krus. Yun ay tanda ng kahihiyan. Sila ay papako, ihaharap sa mga tao. Ito ang mga, sorry for the word, ito ang mga walang iya. Pero dahil kay Jesus, ang dating tanda ng kahihiyan ay naging simbolo ng kaligtasan. Sa araw na ito, dalawang mahalagang bagay ang ating inaalala, lalo na sa Jerusalem. Una ay ang pagpagawa ni Emperor Constantino ng simbahan kung saan ipinako at inilagak ang patay na katawan ni Jesus. At pangalawa, inaalala rin natin ang pagkakatuklas ni Santa Elena, nanay ni Constantino, ng tunay na krus ni Jesus. Natagpuan nila ang krus. Pero wag nating kalilimutan, kagaya ng sinabi ko, kung wala si Jesus sa krus, walang kaligtasan. Kaya napakahalaga ni Jesus sa krus.
Kaya kapag tayo po ay nahihirapan, nabibigatan, napapagod na, natatakot, anong ginagawa natin? Di ba napapakrus tayo? Diyos ko po, nakakatakot naman ito. Diyos ko po, tulungan mo po kami. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang reklamo ng mga Israelita kay Moises. Papatayin mo kami sa gutom. Kaya ano ang ginawa ng ating Panginoong Diyos? Sinabi niya kay Moises, gumawa ka ng ahas na tanso. Sino man ang tumingin sa ahas na tansong ito ay maliligtas. Sino man ang tumingin ay maliligtas. Pero gagaling, hindi magkakasakit, pero mamamatay pa rin. Ano ang pagkakaiba nito sa ating ebanghelyo ngayon? Sabi sa unang pagbasa, sino man ang tumingin ay maliligtas. Pero sabi ni Jesus, sa ating ebanghelyo ngayon, ang anak ng tao ay kailangang itaas. Sino man ang sumampalataya ay maliligtas. Hindi mo lang kailangan tumingin. Kailangan mong sumampalataya, maniwala, sumunod. Kaya nga hindi sapat na tayo ay suot lang ng suot ng sangkaterbang krus, nagpapatato ng krus, nagdi-display ng krus, pero wala namang pananampalataya. Paano mo masasabi, Father, na walang pananampalataya sapagkat hindi nakikita sa iyong Kristiyanong pamumuhay ang paniniwala mo sa krus? Sapagkat dapat nakikita sa ating ugali, ginagawa araw-araw ang paniniwala natin hindi lang sa krus, kundi kay Jesus sa krus. Ngayon po ay Huwebes. Pagtapos ng misa, didiretso na ako sa ating feeding program, sa ating I-Thursday, every morning na feeding program. Kaya bihira ako mag-alas 6 ng umaga at umaga dahil meron tayong feeding program tuwing Huwebes ng umaga. At alam ho ninyo, bago kumain, yun ang pinakamahalagang ginagawa muna namin, ang magdasal. At lagi namin pinapaalala sa kanilang gawin natin ng tama ang pag-aantanda ng krus. Mga kapatid, sa pagkapatuloy ng ating pagdiriwang, sa araw na ito, hindi lang natin inaalala si Kristong namatay sa krus. Sa araw na ito, ipinapaalala sa atin ang kaligtasang ginawa ni Jesus, binigay ni Jesus para sa atin sa pamamagitan ng krus. Huwag kang matakot pasanin ang iyong krus. Huwag kang matakot yakapin ang iyong krus. At huwag ka ring matakot mamatay alang-alang sa krus. Huwag nating kalilimutan, may kaligtasan sa krus. There is salvation on the cross. Amen.